ang nangyayari, tingnan mo madami tayong dapat baguhin eh. Number one na dapat baguhin. Ang lahat ng bills na fina-file natin, okay, di ba bago i-approve for second reading, di ba committee amendments, then individual amendments. Tsaka mo pa lang aaprubahan yung second reading. Pero dun sa budget, dun sa GAA, ano yung napakasamang ginagawang practice dyan? Committee amendments, tapos sasabihin, i-approve sa second reading, and authorize a small committee na gumawa ng individual amendments. Yung small committee na yon, walang minutes yun. So para mo silang binigyan ng blank check, di ba? Eh bakit yung pinakamahalagang batas pa na ginagawa natin, hindi natin sinusunod yung proseso? So dapat dito sa budget na to, hindi natin naaprubahan kung hindi tapos yung individual amendments. Huwag natin aprubahan on second reading kung hindi tapos yung individual amendments. At wala ng small committee. So, ibig sabihin, kung ano yung inaprubahan on second reading, yan yung final version. So, wala nang insertion doon. Di ba kasi transparent eh. Lahat isa-isa mong sasabihin yung iyong individual amendment. Tapos sasabihin ng chairman kung tatanggapin niya o hindi. Yun ang napakahalaga. Di ba doon nagkakaroon ng, alam naman natin, hindi tayo pinanganak kahapon, di ba? Ilang beses ko na rin-erase yan eh. Di ba bakit may small committee na ilang tao lang? Bakit hindi transparent dito i-propose ng bawat member yung amendment at tanggapin o hindi? Tapos pag in-approve natin ang second reading, wala nang pwedeng galawin doon. Kasi ang nangyayari in the past, aaprubahan yung second reading, tapos mababago pa kasi yung small committee lang ang magbabago. So hindi pa pwede yan. Sir, mas malakas kaya yung impact ng proposal ko kung independent kayo or sumama kayo sa budget? I mean, what are the chances na mapakinggan siya? E titingnan natin. Pag hindi pumayag yung mayorya dyan, ibig sabihin may tinatago sila. Kasi bakit mo gusto ipasa sa small committee? Bakit ayaw mo bakit ayaw mo na dito pa lang pag-usapan? Okay, number 1 po yan. Number 2, dapat wala ng post-enactment. Kasi ang pinagbawal doon sa PDAP is yung post-enactment ng budget. Ano yung ibig sabihin ng post-enactment? Okay, papasa natin yung AIX. Papasa natin yung TUPAD. Papasa natin yung AKAP. Ano nangyayari pagkatapos ng budget? Di ba susulat kami sa office, papasok kami sa portal ng Congress at doon kami hihingi ng pondo sa Office of the Speaker. So bakit kami humihingi ng pondo sa Office of the Speaker, nandun na yun sa budget? Dapat pag napasok na yun sa department, wala nang intervention ang Kongreso doon. So bakit pinasa yung mga social services na to, kahit yung MAIP, bakit kami kailangan humingi o pumasok doon sa portal para humingi ng pondo para doon sa aming distrito? Dapat doon sa budget naka-indicate na kung ano yung amount per district. Parang yung mga infrastructure project, di ba? Dapat naka-line item. Magkano? Para hindi pa pwedeng naipasa, tapos sino may hawak ng lump sum, tapos papasok kami sa portal ng Congress, tapos doon kami magre-request. Post-enactment yan. Ibig sabihin, post-enactment intervention. Napasa na yung budget, ginagalaw pa after. Oo, dapat wala nang involvement. So yun yung dalawang napakahalaga. Sir, given your vigilance sa budget, Oo. may preferred kang ako chair. Hindi. Mag-elect na sila ng upper chair bukas. Hindi, meron kang yan. Sana Hindi, kahit sino. Basta yun lang, sinabi ko na. So yun, talagang hindi na talaga tayo dapat pumayag dun sa small committee. Hindi na pwedeng, kung ano in-approve on second reading, yun na yun. Kung paanong plano mo dyan? I-plenary mo ba? Or ipapasok mo siyang provision? Paano yung Hindi. Kaya nga, para... siguro na lahat naman sila manonood ng news, di ba? Di, malalaman na nila na yun yung ano. Kasi pag hindi ka pumayag, of course, formally i-propose ka yan. Pero pag hindi ka pumayag, ano tinatago nyo? Bakit nyo gusto ilagay sa small committee? Sinasabi ko ulit, lahat ng batas na pinapasa dito, bago mag-approval on second reading, committee amendments, individual amendments, tapos second reading. Ibig sabihin, pagkatapos ng second reading, wala nang babaguhin. Pero pag budget, committee amendments, approve mo muna on second reading, tapos bigyan mo ng authority yung small committee na baguhin pa ulit.
So sikreto yun, di ba? Hindi transparent. So isa-isa kami magbigay ng individual amendments namin. Kung why did you not vie for the speakership? It's not up to me, di ba? It's not up to me. It's what my colleagues want. Kung ano yung gusto nila. Pero kung di ba nung nakaraan sinabi niyo na mayroong mga Hindi, sabi ko, syempre, yun na nga yung sinasabi ko, bakit sila natatakot? Because of the post-enactment. Di ba, hawak ng Office of the Speaker yung MAIP, hawak yung AIX, hawak yung tupad. O kung di ka bumoto, pwede hindi i-release kasi nga nagre-request kami doon eh. So hindi pa pwede yan kasi yan na nga yung dineclare na unconstitutional. Ang sabi ng Korte Suprema, pag naipasa yung budget, wala nang intervention yung Congress. So ibig sabihin, pag naipasa na yan, hindi na dapat ka humihingi doon. Kung hindi, doon ka sa department, hihingi. Bakit kami dito humihingi ng pondo? Di ba dapat sa department kami hihingi? Kasi doon nakalodge yung ano. Oo. Sir, naniniwala kayo maraming racket sa flood control projects. Ano masasabi? Hindi lang sa flood control projects, sa lahat sa mga projects. Pero syempre, yun yung nakita ni Presidente, di ba? Nung nag-iikot siya. Tsaka kami, nabotas kami, di ba? Syempre talagang I feel passionately about the flood control projects, di ba? Sir, tanong ko lang, 7-7 scheme, totoo ba yung pinabanggit ko naman? Totoo. Di ba? Pag sumama ka sa Bagong Pilipinas Servicio Fair, totoo yun. Ano mo nasabi? Alam ko eh, nabigyan ako nung pumunta ako eh. O ngayon, kung sinong congressman ang makikipagtalo na hindi totoo, pakitaan tayo ng cellphone. Sabi ni Kong Joey dati hindi. O sige, sabihin mo, pumunta siya dito, pakitaan kami ng cellphone. May message yan na matatanggap mo eh. O. Ano yun, sir? Ano yung pondo na yun? Hindi, yan yung ano, di ba? Pag sumama ka sa bagong, ano ba yun? BPSF. BPSF. Pag sumama ka doon, meron kang 7 million AIX, 7 million MAIP, 7 million tupad yata. Ganun. O di ba post-enactment na naman yun, di ba? Yan yung tinatawag na pork barrel. Kasi pork barrel, nare-release kung kanino mo gusto, hindi based doon sa budget. O sinong congressman makikipagtalo sa akin na hindi totoo yan, pakitaan kami ng cellphone. Papakita ko, may message yan na bibigil sa'yo. So, open din kayo, sir, doon sa hashtag OpenByCam? Open ako sa Open Bycam. Pero sabi ko nga, hindi lang naman doon nagsisingit sa Open Bycam. Ang mas importante is doon sa small committee. Small committee, ilang tao lang yun. Tsaka, di ba dapat, dito may minutes. Di ba? Lahat ng proposal mo, kung tinanggap o hindi. Doon sa small committee, wala namang minutes yun eh. Magugulat ka lang, pagtanggap mo ng GAB, HGAB, iba-iba na. So, tama sabihin na useless yung open bycam kung meron pa rin yung small committees. Hindi, okay. Hindi, okay. Yun yung first step kasi kami muna magpapasa. So doon pa lang sa House, dapat wala na yung small committee. 2 beses kasi nagkakaroon ng insertion dyan, di ba? Isa, doon sa small committee. Okay? Kasi doon nagbabago, di ba? Second, doon sa BICAM. At dapat doon sa BICAM, ang pwede mo lang baguhin, technically naman sa BICAM, is yung disagreeing provisions lang. Okay? Oo. Kaya maganda yung sinabi ni Presidente, if he has to veto the budget, he will veto it. Sir, in short, pwede bang sabihin na pinupolitika ni Speaker ang budget to his advantage? In your view? Do I have to say it? Hindi. Okay. Basta sinabi ng Supreme Court, walang post-enactment. Walang action na kailangan sa Congress. Kasi nasa DSWD yan, nasa DOH, di ba? Bakit ka dito hihingi ng pondo kung naubos yung sayo? Hindi ba dapat dun sa department? Ngayon, baka kami magde-deny, hindi kami dito kumukuha. Pakitaan ulit kami ng cellphone pag nag-request kami. Bakit kami may portal dito? I-deny nyo nga na may portal dito. Pag gusto mo na additional, papasok ka dun sa portal, dun ka magre-request. So, ibig sabihin, dito kami nagre-request. Sir, but So why, natutuwa lang ako kasi yung reason ng hindi ko pagboto kanina is aligned with the most important message that the President delivered today. Sir, but Which is- why say this now? Why not raise it during the procedures last year? Doon sa budget? Yes. Because I've raised this so many times. That's why I want to free myself from being a majority para wala nang ano. Alam mo naman yung majority, you have to toe the line, di ba? Kaya nga umalis na ako sa majority. I don't have to toe any line.
Hindi naman mababanggit lahat eh. Di ba? Eh, di aabutin tayo ilang oras dito. Ayan, nagsulat-sulat ako. Eh, pero nung nakita ko na yung cleanser, okay na sa akin yon. Because, doon sa sinabi ng presidente yon, hindi lang yan sa flood control. Eh. Malaki ang mamimenos na pera pag nawala yung corruption doon sa mga projects na yan. So, it's not only flood control. So, kaya tuwang-tuwa ako. Eh. Sir, pasingit na lang. Meron pang negotiations for you to be the appropriations chairperson? I mean, did you negotiate or did you bring this proposal to the Hindi, di ba? I gave a statement, I think, kailan ba yon? Hindi naman 2 weeks, mga 1 week ago. 1 week ago. Sinabi ko naman din, basta walang dikta, di ba? Basta walang dikta. Pero ngayon, mas okay na sa akin, mas masaya na ako na independent ako. Para at least, Tsaka masaya ako na yung reason ng pagboto ko ng independent ay tugma doon sa sinabi ni Presidente. Kasi where is he coming from? Saan ba siya nanggagaling? Hindi ba yung 2025 budget ang lahat naman nagsasabi it was a mangled budget? So tama yung reason ko ng pagiging independente. Kaya masaya ako. Dapat wala ng blanks. Ha? Wala ng blanks. Hindi, yun talaga hindi naman pwede. Pero pinaka-importante talaga dito, wala nang small committee. Bakit yung ibang, lahat ng bill na pinapasa namin, bakit walang small committee? Bakit yung budget lang? Di ba, ibig sabihin, aprubahan namin dito, tapos magugulat ka, pagbalik mo ng HGAB, iba na. Eh wala ka na pwedeng gawin kasi sa third reading, wala nang pwede baguhin, di ba? Yes or no na lang yun. Kaya nga, importante yung second reading eh. So pag hindi sila pumayag, natanggalin yung small committee, ibig sabihin may isisingit na naman patago doon. Dapat transparent. Dito mo i-propose. Tapos sabihin ng approacher kung tatanggapin niya o hindi. Sir, sorry, magkakaroon ba ng independent block sa House? How, Kasi parang 6 na kayo. Parang si Kong Alvin, chinichirk ka kanina Ha? naman eh. Ano, Sabi si ha? Kong Alvin kanina. Saan? Sabi namin bumaba eh. Nawala kanina na po. po eh. Pumapalakpak, sir. Kasi sa ngayon, 6 na kayo. Ah, ganun? independent. Tingnan muna natin. Are you willing- With the Duterte block. Alam mo, politics aside, let's put politics aside, di ba? Basta, independent, para at least, independente kami gawa ng stand namin. Hindi ko pa sila natatanong kung ano talaga. Siyempre, si Albi, nakakausap ko, pero wala pa namang definite stand on issues, di ba? Ano pinag-usapan niyo pala ko? Hindi, pareho kami hindi makasuporta doon sa leadership. Di ba, naglabas rin siya ng statement.